Nako, heto na po mga kababayan, SP Cayetano binalaan NBI at PNP. Nako, breaking news di nakapagpigil, SP Cayetano sumabog na sa galit. Abayan po mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, sa katagal-tagal na panahon nating inaantay na magsalita itong si Raffy Tulfo sa mga issue na kinahaharap ng ating bansa. Nako, eto nagsalita na po mga kababayan si Senator Raffy Tulfo. Ay, sabi po sa komento, ay salamat, nagsalita na rin, palpak pa. Ito po kasi ang kanya naging pahayag mga kababayan. Sabi po nito ni Raffy Tulfo, ayan Raffy Tulfo tutol sa paggamit ng warning shot ng pulis. Ba? Yan ang gusto mong gawin. Salakayin na lang yung Senado. Okay? Sabi niya dito, ako, ever since sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet sa yung bala. May tatamaan. Ayan mga kababayan, what do you think? Tama po ba itong si Senator Raffy Tulfo? Natanggapin na lang na salakayin yung bahay mo. For example, bahay mo yan, di ba? Hindi porkit nagkakagulo ng mga kababayan ay hindi ka na magwa-warning shot dahil sinasalakay na kayo. Aba, hindi pwede yan mga kababayan. Bilang isang, for example, kasi yung mga sergeant at arms, mga kababayan, parang mga security guard yan diba? Once na nilulusob na po yung gusali ninyo, hindi po pwedeng titigan mo na lang yan. You have to do something. And the best action na pwede mong gawin, mga kababayan, base sa akin sa base ko sa personal na opinion, ay ang mag-warning shot mga karbi natin. Pero para dito kay Senator Raffy Tulfo, bawal. Bawal ang mag-warning shot. Diba? Teka lang. Bago natin pag-usapan yung warning shot na yan mga kababayan, nasaan ka nga pala? Diba? Nasaan ka nga pala nung nangyari yung putukan? Diba? Kasi kung nandyan ka, diba? Kung nandyan ka sa Senado at nagkakaputukan na, maaaring sabihin mo yung yung tama na yan. Kasi maraming warning shot na nag-warning shot sa kabila, warning shot sa kabila. Diba? Pwede mong sabihin na, kasi ayaw mo nga ng warning shot, di ba? Pwede mong sabihin, dahil senador ka naman, NBI, tama na yan. Yung warning shot, ayaw ko niyan kasi baka may matamaan. Di ba? Pero nasaan ka nga ba nang nangyari po ang kaguluhan? I think, kung maaalala po natin, umuwi po siya ng maaga rin Di ba? Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po ni Liomas, away na lang ng mag-asawa, asikasuhin mo. Aray po Wow, ang ingay na ni Raffy Tulfo. Ayan mga kababayan, nag-ingay na raw si Raffy Tulfo. At least nasabi mo na nag-warning shot ang kapulisan. Sa bibig talaga na humahuhuli ang isda. At ang lansa-lansa pa. Ang lansa-lansa mo daw, Raffy Tulfo, sabi po dito. Sabi po dyan, ito. Ang lansa-lansa mo daw, yari na. Sabi pa po dito, last mo na talaga, Raffy Tulfo. Pang TV host ka lang, talaga sa TV5. Ayan mga kababayan. At least meron tayong narinig. Oo nga kasi miss na ito ng taong bayan Diba? Na magsalita at least ngayon nalaman natin na kumalas na siya sa committee ni Lito Lapid. Diba? Committee de Silencio. Ayan. Mga silent type mga kababayan. Sa wakas, may dila na si Raffy. Ayan mga kababayan. Most of the comments are the same, mga karbi natin patungkol po dito kay Raffy Tulfo.
Kasi kilalang kilala po natin ito na maingay pagdating po sa mga issue sa politika, issue sa kinaharap ng ating bansa, mga problema, lalo na ang problema ng mag-asawa. Ha? Maingay na maingay po ito siya mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, pasadaan din po natin ito mga kababayan. Eto pong si OSG. Ayan na. Sabi po dito, Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon daw mga kababayan na nag-uutos kay PBBM na sumailalim sa drug test. Ayan na. Bakit to the rescue ka? Diba? Kung wala pong tinatago ang presidente at kung malinis po ang presidente, mga kababayan, it is the only one. That is the only way. Okay? Na malinis ang kanyang pangalan, but what? Why are you protecting the president? Diba? Napaka-unfair naman po nito mga kababayan. Ordinary Filipinos na nagpapasweldo sa ating presidente, no? Tayo pong lahat mga kababayan na nagpapasweldo sa ating presidente. We are, no? Entitled na dumaan sa drug test mga kababayan, especially kapag tayo po ay naghahanap ng trabaho, no? Pero bakit ang presidente na ito pa? Palagi nyo na lang ito naririnig sa sa mga content creators, di ba? Nakakaumay na rin minsan mga kababayan, but that is the reality. Napaka-unfair po ng pagkakataon, di ba? Na ang presidente pinagtatanggol pa kahit may mali na, di ba? Mali ba ang magpa-drug test mga kababayan? Mali ba na malaman natin ang tunay na kalagayan ng presidente? Isipin nyo mga kababayan, no? Isipin sana ng OSG, no? One of the element of being a democracy or having a democracy mga kababayan is transparency, no? Kailangan transparent ka sa mga constituent mo, di ba? If not, hindi na po yan demokrasya mga kababayan. Maaaring yan po ay authoritarian, diktatorya, di ba? Kasi hindi ka na nadidiktahan ng taong bayan eh. Ikaw na ang nagdidikta sa taong bayan. I mean, napakasimple lang naman yan mga kababayan. Kung talagang gusto nila, kung talagang wala po silang tinatago, bakit hindi po magpa-drug test? Yan lang naman ang yan lang po ang request ng taong bayan, di ba? Kung ayaw yung request na yan, baka mag-birthday na ulit si Cara David mga kababayan, di ba? Si Miss Cara David, sana mag-birthday ka na ulit para may wish na namang matupad mga kababayan, no? Ayaw nila eh, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito mga kababayan ni Delmer, ordinary government employee required unannounced drug test. Surprise pa nga yung iba eh, di ba? Dapat ganun din sa presidente. Surprise drug test mga kababayan. Only in the Philippines, president mismo takot magpa-hair follicle test. Bakit takot na takot? Sabi po ni Meho. Okay? Bakit? Dahil ba lalabas ang katotohanan o delaying tactics para gumana ang plano para magkalagayan? Ayun. College students may drug test. Government employees may drug test. Pa-drug test na yarn, sabi po ni Jose. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito sa protekta? Dito po sa tuligsa sa petisyon na ibasura. Yung drug test, no? Kasi nasa Supreme Court na ito may petition mga kababayan na magpa-drug test nga, sumailalim sa drug test itong si President Bongbong Marcos Jr. No? Ngayon, gusto po nila yung pigilan. So, ay nako.
Bakit ba ganun? Ang batas natin palaging may butas para sa mga makapangyarihan at may pera, no? Sana maging fair po ang lahat. Maging ikaw man ay presidente, ikaw man ay tambay, ikaw man po kung ano ka man sa Pilipinas, no? Whatever your status, no? Sana maging fair po. Pare-parehas lang naman tayo dito eh. Pilipino, mga kababayan. Nagmamalasakit, no? Sa ating mahal na Pilipinas. Alright. Anyway, mga karibin natin, eto na. Pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Banat doon. Read between the lines. Alam mo kasi, pasensya na ho kayo hindi ho tayo nagmamagaling. Ako naman, kilala nyo naman Disclaimer ko na ho ito ever since. Magkakilala po kami ni SP. Si SP po kasi pag nagpaliwanag, medyo malalim. Medyo, ano siya paano ko ba masabi ito ng maganda? Baka sabihin blasphemy. Warning shot, antayin ninyo. Ito na yung warning shot. Nandito ka, ma'am. Paano? Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. Ito kanina yung decision. Thank you. Ano po? Yan na. May tatanong lang palabas yung sa... Yung sasabihin ang ating Senate President. Ibabalik ko lang sa inyo sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP yung general na yun, napakadelikado nung sinasabi Yari niya. ka. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang... Ito na yung warning shot, antayin ninyo. Pati ang PNP yung general na yun, napakadelikado nung sinasabi niya. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Okay. Yun ang matinding doon. Banat doon. Read between the lines. Alam mo kasi, pasensya na ho kayo hindi ho tayo nagmamagaling. Ako naman, kilala nyo naman Disclaimer ko na ho ito ever since. Magkakilala po kami ni SP. Si SP po kasi pag nagpaliwanag, medyo malalim. Medyo, ano siya paano ko ba masabi ito ng maganda? Baka sabihin blasphemy. Kasi yung nagbabasa ng Biblia ito So minsan yung kanyang pagsasalita parang nasa parable din. I mean, if you're a Christian, you would understand me. Okay, sometimes kasi we Christian, we use jargons or sometimes we use dahil siguro sa kakabasa rin yan ng Biblia, na-apply natin ngayon in the way we communicate with people. Kaya siya, yung kanyang pagkikwento minsan, parang, alam mo sa Panginoong Hesus, di ba, bakit ba kasi puro parable lang ginamit ng Panginoon? Hindi na lang niya diretsuin. Tinatanong siya, ikaw ba'y Diyos? Iba, yung sagot niya, manggagaling sa Old Testament, pero hindi niya sasagutin ng direkta. Ipapaliwanag niya kaagad. Parang ganito yung nangyayari kay SP. Ganun ko kasi siya mag-speech, ganun ko siya magsalita. Dito, sinasabi niya, para bagang mali yung warning shot daw na yon kasi nasabi ng mga media, mali yung warning shot na yan. Pinapaliwanag niya, kung napapaligiran ka na ng mga taong armado, pinabababa yung baril, ayaw ibaba ang baril. Kaya nag-warning shot. Kung ginawa yun sa Malacanang, pare, nandun, naka-uniforme. Correct. Kasi sabi nila, NBI yun It doesn't matter. Kasi ngayon, ang kriminal, they can buy NBI. Diba? Nakakabili nga ng kumpletong damit ng pulis NBI pa kaya na mas madali. Kasi hindi naman po kumpleto ang damit ng NBI. Wala naman silang pambaba. Iba-iba naman na suot nilang pambaba. Mag-vest ka lang dyan, ang dami nabibili dyan. Sa Lazada, maganap ka, ang daming vest dyan. Yung nakalagay dyan, bulletproof, 1,000 pesos lang. Vest lang po yun, lalagyan mo lang ng NBI yun. Ibig ko sabihin,
it doesn't really matter whether they're in uniform or not. Eh kung magsuot nga ng, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, nakapang SWAT o pang pulis, nasa labas ng Malacanang, armado, tapos biglang lalapitan sila ng PSG. Sir, taga saan po kayo? Pulis kami. Oo, pero bawal yung ganyan. Ibabaho nyo yung, baka baril ninyo. Tapos lalo pang tinaas. Ano sa tingin nyo gagawin ng PSG? Warning shot. Eh, nung ginawa nito ng NBI, nung winarning shot sila, pinagbababaril. Oh, so ano mangyayari ngayon? Yun yung sinasabi. Kaya nga sinasabi ni Cayetano dito, doon kasi hindi ko kilala kung sino yung general na Pero kahit saan talaga natin tingnan no, mga karibin natin, ikaw na nanonood, ikaw sa nakasakri sa mga balita, doon sa mga live ng mga reporters, na nandoon mismo sa Senado, mga kababayan. Ako personally napanood ko po, mga kababayan, kahit saan po ko tingnan, mali talaga yung NBI, mga kababayan. No? Bakit ba ayaw nating aminin na nagkakamali tayo, mga karibin natin? Mahirap pang aminin na magkamali tayo. Hindi naman eh. Kasi it is part of our job na magkamali tayo, mga kaubayan. Para next time, kung gagawin natin ulit ang mga ganitong bagay, nasa tama na. Nagkamali na nga kayo kay former President Duterte, gusto nyo pang ulitin. Di ba? Marami pong mga eksperto tayo, hindi naman po tayo eksperto. We are just listening to the expert, mga kaubayan. Pagdating po sa mga batas-batas na yan. We are not expert. Alam ko, ikaw na nanonood, hindi ka rin expert, pero pares po tayo ng nararamdaman, pares po tayo ng iniisip na mali talaga to. Kasi mali na nga yung ginawa nila noon kay former President Duterte, inuulit pa nila ngayon. Dapat, mga kababayan, pag nagkamali na ang isang tao, hindi niya na ulitin. Nagkamali na kayo noon, uulitin niyo pa ngayon. Diba? Malaking malaking lesson. Not only for them, but for us, mga kababayan, no? To accept, no? The reality that we failed, mga kababayan, sometimes. We are failure, diba? Pero, naitatama po yan, mga karibin natin. Pero kung ganito po, mga kababayan, no? Ang tawag po dito ay absurd, no? Stupidity na po ito. Oh. If you're doing it, no, over and over again, with the same result, at hindi mo pa rin magets, stupidity na po yan, mga karibin natin. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below at syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.